Ano ang masasabi ninyo dito sa isinampang impeachment? Tol, ano ko lang din saglita si About Tour Channel. Sabi. Binisita tayo. Pagkatapos doon ito, tagay daw tayo. Kapil, ito, kapil. Tagay kami ni About Tour Wala na, Channel. tumigil na ako dyan. Iba na tirada ko Nakalimutan ngayon mo si Abaw? Oh, kilala ko yan. Dalasing Sa Hong yata kayo dun eh. Ay, shoutout kay Abaw partner ha. Shoutout Abaw. Shoutout kay Abaw. Oo, Shoutout, boss. binigyan sila ng pampalasing eh. Nayuwi nyo ba yon? Hindi ko inuwi, binigay ko sa waiter. Natakot. Mga partner, ano ang masasabi nyo dito sa issue ng dito sa unang issue tayo ha? Kidnapping at surrender kay PRRD sa ICC, ground ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino na? Sino na? Ikaw tumabi ka dyan, ha? Tahimik ka yan, ha? Sabi ko sa iyo eh. Ang dami nito. Alam niyo po, ito, ano na lang natin siguro kasi medyo magandang usapin to sa impeachment. Huwag natin madaliin yung komentaryo natin. Iikot tayo ng todo para yan, maganda, alam niyo ho, ako sa akin ay kumbaga natutuwa ho tayo dito sa Birada Aguila bilang isang political vlogger din po na mayroong naglakas ng loob na magsampa ho ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. Kasi yung mga nakaraang taon, walang naglalakas ng loob. Kumbaga, halos lahat ng mga kongresista, yung 19th Congress yung tinutukoy natin, ay walang mga bayag partner. So, mga takot, no? Mga takot magsampa ng impeachment laban po dito kay Pangulong Bongbong Marcos na pag tiningnan nyo po, ang daming ground for impeachment po dito sa Pangulong ito. No? So ngayon, naiba ngayon sa 20th Congress dahil meron na talagang mga matatapang na mga kongresista na bukas na rin yung isip nila na itong Pangulo natin na ito ay karapat-dapat ng ma-impeach. Karapat-dapat ng managot sa kanyang mga atraso sa taong bayan. Partner, ang pinaka magandang nakikita ko po dito sa pagsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos, kung sakali talaga ito matuluyan, yung mga may kasalanan sa flood control partner, mananagot talaga ho yan. Mamaya, may round 2 pa naman. Pero pa, So, mamaya magkukomento ako sa mga ground for impeachment, partner. Partner, sige. Ayan mga ka-partners, napakaganda nitong panimula ng taon na 2026 dahil ayon nga kay partner Bisdak, mayroon na po naglakas ng loob. Ako sa nakikita ko rito, hindi lang to basta naglakas ng loob. Kasi kung matatanda natin partners, sinilip ko kasi ang background nitong si Congressman Jet Nisay ba? Ninsay? Oo. So ito daw pala ay congressman na ito nung 19th Congress at ito ngayon 28th Congress. Mahalaga natin malaman mga kapartners na yung 19th Congress ay dito po naghari ang Martin Romualdez. Na which is, kung atin pong babasihan, ito pong si Congressman Jet Nisay ay kasama doon sa mga grupo ni Martin Romualdez. Katunayan nga, mayroon itong chairman yata ng isang committee ito, ng House of Rolls ba? Ang kanyang committee dyan. So, ang nakikita natin dito mga kapartner, behind dito sa kanyang ginawa, no? Kasi mayroon ako napanood na kaagad-agad mga sikat na sa kampo nila or sabihin na lang natin mga BBM vlogger supporters, sinasabi nila ito daw ang nasa likod nito ay mga Duterte or supporter daw ito di umano ng mga Duterte. Itong si congressman na nagsampa ng impeachment. Oo, yun nga yung kanilang gustong Actually, kilala nga ni KPL yun eh. Mamaya ko na lang ibubulong kay KPL. Yung nakita ko na nag-vlog na ganun. Now, mga kapartner, ano ang punto ko dito? Ang punto ko rito, sinagot ka agad yan kasi tinanong siya. Ikaw ba ay kaparte ka or supporter ka ba ng mga Duterte? Diretsahan niya itong sinagot na hindi. Kundi, nakita po niya mga kapartner, yung tatlo ako partner mamaya sa round to, at tatalakayin ko yung tatlo rito kasi itong tatlo, yung 1 and 2, 3, mayroon po rito mga mahalagang nakita siya rito na ginawang ground, no? Kaya napakaganda nito. Kaya for the now, mga kababayan, mga kapartner, kumbaga ito,
sabi nga ng iba, sabi nga ng partner Buds, luto-luto muna tayo ng popcorn. Manood tayo habang unti-unti na sila ngayon. Partner, ang nagsampa ng impeachment ay si Attorney Andre De Jesus, isang pribadong citizen. Ang nag-endorso ay si party list representative Pusong Pinoy, si Jit Nisay. Yun, tama. Salamat, partner Bisdak. Partner. Alam mo, sige, partner. Sige, pwede ko bang komentuhan itong pangalawang grounds kay Bongbong Marcos? Sige, partner. Kung saan ka masaya, supportahan ka namin. Suportahan kita. Ayan. Kasi kala ko nasa uno pa tayo eh. Kasi etong dalawa nagbabanta na ng second round. Naku po. Kaya kailangan maka-first round na Oo. tayo. Itong partner, itong isa pang grounds nga nakikita kay Pangulong Marcos, ito nga di umano siya gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa bagay. Hindi na natin to partner na matatawag na di umano dahil mismong kanyang kapatid na ang may sabi. May na, witness, ano? Oo, May witness. Siyempre, mula ng kanilang kabataan, alam kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid na kasalukuyang presidente natin ngayon, na ito di umano ay gumagamit ng droga, partner. Sabi na ni Auntie Claire yan, partner. Oo. Fake news daw yan, partner. Fake news. Sige, Paninira lang daw, sabi ni Auntie Claire. yun naman gusto niya laging ngayon, partner, hindi maaari sa isang pangulo, leader ka ng isang bansa na ikaw ay gumagamit ng droga. exactly. Partner, maliwanag yan, partner. Correct. Yun nga lang mag-a-apply tayo ng abroad. Correct. Mag-a-apply tayo ng Lisensya. lisensya sa LTO. Driver's license. Oo. Di ba? Kinakailangan nating dumaan, sumailalim sa Drug test. drug test. Yung paano yung mga nagtatrabaho sa establishmento? Mga pribadong kumpanya, May random drug test yun. meron din sila. Sa presidente, wala. Tapos sinabi ng kapatid na gumagamit siya ng droga, dapat ba siya maging presidente? Kaya isa ito sa mga grounds na nakikita ni Attorney De Jesus, kaya siya nagsampa ng impeachment laban sa ating Pangulo, taliwas naman sa palusot o paliwanag ng mga supporter ni Pangulong Marcos na wala daw grounds. Okay, partner. Partner. Sige. Bago ko ibigay kay partner Buds. Ang tanong dito mga partner, ito napakamalaking question mark sa akin. Kasi pag pinag-usapan natin itong isinampa kay Pangulong Bongbong Marcos sa drugs, di ba? Ang tanong dito, ano ang pinaghugutan dito? Yung kapatid. Malamang. Ang tanong, ito, magwi-witness kaya yung kapatid laban sa kapatid? Partner, hindi pwede kasi judge yung kapatid. Siya ay senador eh. Kasi alam mo bakit? Magiging Hindi hearsay. pwedeng maging witness yung judge. Kayo naman. No? Pero pwede gamitin yung statement niya. Ayan, pwede yan. Kung nasa korte na yan, Kung nasa... Yun ang gagamitin. hindi, papwersahin ka na hindi ka pala drug addict, ano patunay? Hair follicle yan. Test ka na niya. Doon madadali. Kasi korte yan eh. Oo. Hindi na po pwede yung, hindi ako, hindi na po pwede ganun yan. Kasi- Once na kinorte na, parang yung mga nagdaang impeachment, pinag-uusapan yung pera. Yan. Pinalalabas na yung nila, yung mga bank accounts. Oo. Kasi korte na yung nag-uutos. So, halimbawa, partner, pagka nasa korte na at ginamit yung pronouncement ni Aimee, mapipilitan si Pangulong Marcos Mapipilitan na sila. magpa-hair follicle. Mapipilitan. Correct. Yung, Pag nag-request yung prosecutor, Oo. sabihin na, patunayan natin kung drug addict yan, Oo, hindi. magpa-hair follicle. ayun. Ayun. Maganda pala eh. Hindi kinakailangan na May witness. ganito pa rin. Oo. Dati kasi, di ba sabi nga natin, the best evidence is the evidence itself. Correct. Yes, Kung ano ang ibig tama. sabihin nun, bahala na kayo. Para tagalogin natin, ang sabi ho ni Prof. Badong, ang pinaka mahusay na ebidensya ay yung kanyang mismong sarili. Patunay sa kanyang mula sa Pagpapatunay na kanyang hindi sarili. siya addict. Pero partner, ito may dadagdag si Father Blas. Go ahead. Parang ang pinanghugutan dito ni Attorney Andre De Jesus kung bakit sinama niya dito yung issue sa drugs ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung recently na statement ni Senator Aimee Marcos. So ito yung pinanghugutan. So ang kailangan na lang dito ng prosecutor pag umakyat na ito sa impeachment court sa Senado ay kailangan po mag-request sila ng on the spot na hair follicle drug
drug test kay Pangulong Bongbong Marcos Ayan yan. at hindi na po yan kailanman matatakasan pa at matatanggihan pa ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos yung hair follicle drug test at dyan mismo magkaalaman kung talagang drug addict ba talaga si Pangulong Bongbong Marcos or hindi. Patas na laban Pero yan, partner, partner. ah. Patas na laban yan, partner. Hindi yan na panggigipit sa Pangulo, ha? Correct. Patas yan, patas yan. Paano mo gigipitin ng Pangulo? Kaya Pangulo nga. kaya mong gipitin. Hindi, nilililaw na natin. Baka mamaya sabihin ng mga supporter ni Marcos, ni President, na ginigipit siya. Baka criticize Ay, hindi. lang. Criticize lang. Oo. Pag ikaw kaya kang gipitin na Pangulo, dapat ka na talagang bumitaw sa tungkulin. Correct. Anong Partner, klaseng Bagay, presidente partner. kaya kang gipitin ng kahit Okay. sino? Wala ka palang Partner, hindi pa Wala ba ka palang sapat? strong. Hindi pa ba sapat Weak ka pala talaga. Hindi pa ba sapat yung mga ratings na nagsipagbabaan sa kanya? Hindi pa ba ano yun? Ayun, papasok naman yun sa yung kawalan ng trust. Meron Yun, niya pa. sabi ko yun. Ika-anim yun. Ayun. Pero nga partner, ito lilinawin natin. Ano? May komento rito ang isang doktor, kaibigan ko, nag-message sige. sa akin. Ang sabi niya, be aware. Be aware dito sa impeachment na ito. Bakit? Baka mauwi ito sa teknikalidad at dumulog din sila sa Korte Suprema. Maaari. Di ba? Tandaan natin, nabanggit kanina, na baka ito ay inunahan lang at sa bandang huli ay teknikalidad. Kasi once ka lang, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang magpapile ng impeachment. Ngayon, baka palyado ho yung mga ipinal doon. Kasi tataka tayo, bakit hindi kaalyado ng Duterte ang nag-endorso, di ba? At ang nag-endorso, dapat expected natin na mag-endorso dyan, yung mga congressman na kaalyado ng Duterte. Pero ito, kaalyado ni dating Speaker Martin Romualdez ang nag-endorso. Kaya sabi ni Dr. Ed Maniti, be careful, baka ito ay paim. Di ba? Tama yun. Ako, naisip ko yan nung una eh. Oo. Baka kasi ginawa yan na tatandaan ko. Ginawa yan nung panahon ni Gloria Macapagal. Yes. Na nag-file ng parang mahinang kaso. Tapos, ban na Sadya. kagad. Di ba? 1 year ban na kagad yun. 1 year ban. Hindi nga nakarating sa ano yun dahil parang wala sa form and substance. Yun yung description kagad. malisyosong malisyosong filing. No? Hindi, isang taong ka na naman. Kaya nga, maghihintay. para ma-delay na naman yung... Pero mga partner, bago tayo mapunta dyan sa isang taon na banda yan, sa tingin ko, itong limang ito na ground niya for impeachment, napaka bibigat na accusations nito. Correct. 3 kilo yan, partner. Ang bigat, 3 kilo. Oo. Kilo to eh. At saka mga partner, no? Yung naanuhan nga ni partner Kapiel tungkol dito sa drugs, alam nyo, bukod pa doon sa sinasabi na hindi na siya makakatakas kasi nga doon sa Senado na ito mismo, ito na lang, simple na lang di ba? Ang na-raise ito nung issue na yun noon, sinabi ni Auntie Claire or ng mga kampo ni Pangulong Marcos na ito daw ay paninira lang ng kapatid. Kung paninira lang pala ito, bakit hindi nyo naman sinampahan ng kaso? Correct! After all, itong si Super Ate, hindi naman siya immune for suit or kaya sa kaso. So ibig sabihin, kung hindi mo sasampahan ng kaso si Super Ate, tinatanggap nyo na ganun nga, totoo ang bintang or totoo yung accusations ni Super Ate. After all, mula pagkabata hanggang tumanda na kayo nito ngayon, Alam. kapatid mo Alam mo. nakikita ka Galaw, oo. So ano mangyayari, di ba? So ito yung sinasabi natin na napakabigat at hindi ito basta, sabi nga ng iba, muro-muro, pasintabi doon sa word na muro-muro, no? Or hausyaw na lang, sabi na lang, hindi ito hausyaw, nakikita ko, no? Para doon kay Doc Manite, hindi ko naman siya inaano, no? Pero sa tingin ko, napakabigat, napakaganda ng mga grounds nito. At ang isa pa partner sa grounds na ito na yung round 2 ko. Tapos ka na sa sa drugs? Sige. Meron pa bang dudugtong lang ako sa drugs partner Oo, para mas Sige. Masarap yung usapan. bibigatan muna natin. Sige. Kasi ito yung pinakamalaking issue yung sa drugs na hindi po nila sinagot ng Malacanang ng maayos. Naalala po natin yung nagtrending na pulburon video ni Maharlika
hindi po ito nasagot ng tama. At bagkos, imbis na kukuha sila ng mga eksperto para titingnan yung video, authentic yung video, ang nag-authentic ay si Abalos, DILG. At sinabi AI. Pero ang sabi naman ni Maharlika na yung pulburon bidyong ito ay na-authentic ko na po to sa Singapore at na-authentic ko na rin po to sa California. Kaya may lakas ng loob si Maharlika na ipinakalat. At sabi nga, sa sampa ng kaso si Maharlika sa Amerika, wala namang kaso. Correct. Kasi ito ang nakikita ko, pag magsampa ng kaso, sila kay Maharlika, mapapaso sila, partner. Correct. Pagdating sa Amerika, siguro, korte ng Amerika, hindi pwedeng aregluhin eh. Kung ano yung ebidensya, yun talaga. At itong pinakamaganda, kasi nga, sabi ng mga supporters si Pangulong Bongbong Marcos, AI. Pero yung interview naman ni Manong Chavit kagabi, no, sa Vox Populi, meron kagabi. sinabi niya, partner, magpapalabas siya ng bagong pulburon video. Yari partner, na. sinabi niya mismo. Hindi ko alam. Bagong pulburon video. Chismoso ko. Ilalabas niya sa one time, big time rally, partner. Partner, one time big time rally, may aabangan ang sambayan ng Pilipino. Yan. Tapos, ang tanong natin dito, magkaiba ba itong pulburon video na ipinalabas ni Maharlika o yung at saka yung hawak mismo ngayon ni Manong Chavit Singson? Pare, Napakagandang partner Bisdak, Eh, ano? heto Napakagandang May abangan dagdagan niya. ko pala kaunti ang about sa droga. Sige. Kapiraso lang gamitan natin ng puso naman, partner. Oh, sige. Eto, pag ginamitan natin ng puso, no? Etong si Marcos, maliwanag, mahal na mahal siya ni Senator Amy Marcos. Oo. Sa kanyang bibig din mismo nanggagaling, partner. Ano lumabas sa bibig niya? Mahal ko yung kapatid ko na yan, sabi niya. Kaya? Oo, mahal ko yung kapatid ko na yan. Kaya, umuwi na lang kami sa amin, ganun. Ayun. Hindi, klaruhin natin. Hindi, tayo- Sinong kapatid? Hindi nga, partner, sandali. Oh, sige. Kasi yung sinasabi mo mahal na mahal, alam mo, tama yan. Oh. Pero ginamitan po ito ng salitang Ilocano. Ano? Oo. Na pag ginamitan mo po ng ganito, pag ang mga Ilocano I know na alam nila ito. Pag sinabi mong ading nagawid kayon. Ayun. Ibig sabihin nito, Umuwi na tayo. talagang superlative degree ng pagmamahal. Kumbaga tender loving care. Puso talaga. Oh. Diretso kapit. At Diretso, saka partner. sinong kapatid na nagmamahal sa kanyang kapatid na sasabihin sa madlang people na yung kapatid niyang minamahal ay gumagamit ng droga. Sa palagay ko, partner, maraming kapatid na ganyan kumukonsinte sa kapatid nilang gumagamit ng droga. Hindi Correct. sinasabi. Correct. Pero si Jaime Marcos, hindi niya kinusinte. Talagang sinabi niya, totoo, gumagamit ng droga yung kapatid ko. Pagising plan na umaga, marijuana na. Alam mo, dugtong lang ako sa pater, ano? Ano pa ba kung sakasakali ang hihilingin ng mga Marcos, senador ang ate, presidente po, mga kabayan, si Pangulong Bongbong Marcos? Eh kung kakampihan niya lang itong kanyang kapatid, eh di ba walang problema? Total, nasa posisyon naman sila. Hindi po kayo tataka kung bakit nagsalitang ganun si Ading, si super ate ng Ading. Kapatid, tama na, umuwi na tayo. So, ako para sa akin, mabigat po ang namutawi sa mga bibig po ni Super Ate. Kumpara naman doon sa tagapagtanggol po niya. Ito hindi ka mag-anak Hindi ka mag-anak ito si Auntie Claire. Pero feeling close na talagang alam na alam niya ang background ng kanyang amo. Kung siguro man sino nakakakilala at higit na nakakakilala sa kay Mr. Pangulong Bongbong Marcos, yung kapatid. Kesa doon sa hinair lang, Correct. nakahapon lang kayo nagkasama. Ayan. May dagdag pa kayo, partner? tungkol sa Alam mo, drugs? partner, itong number 2 partner na ground partner, delikado sila dito. Yan, Itong sa drugs. Sa totoo lang. Oo. Kasi nga, very consistent yung pagtatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa hair follicle drug test. Sinasabi nila na hindi addict. Sinasabi nila na meron na daw drug test. Diba yung pinangandakan ni Claire Castro, yung ilang minuto lang, walang 3 minuto. Yung sinasabi niya, yung bago maghalalan. Oo, sa Sintlux. Oo. Sinabi nila hindi gumagamit talaga. Partner, pag ito nakalusot, dito palang partner sa ground for impeachment na ito, matik partner, pag nagpositibo si Pangulong Marcos, betrayal of public trust, Correct. impeach agad ito partner. Maliwanag, oo. Oo. Ang bigat niya, partner, bitawan ni partner Bisdak. Totoo yun. Partner Buds. Ang Ako, Sige, okay na sige, kayo sige, sa sige. drugs. Okay na ako.
Ito kasi yung number 1 eh. Alam niyo po, pagka nagbibigay po inuuna po talaga sa number 1 yung pinakamabigat eh. Oo. Yung kung kukumpara natin kay BP Sara, yung number 1 doon yung di umano ay pagtatangka sa buhay ng mag-asawa, president tsaka si first lady, tsaka yung pinsan. Pero may condition yun, di ba? Yung pag ako nagurgur, may inutusan na ako para maghiganti. Samantalang ito, hindi po to nasa isip lang. Kasi yung kay BP Sara, nasa isip eh. Gusto nilang impeach si BP Sara dahil nag-iisip siya ng advance. Ito po, totoong nangyari to. Correct. Respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Naganap na eh. Naganap po to. Kaya etong mga, yung kumbaga, yung nilalagay kasi sa number 1 sa impeachment partner, yung matindi na kaso mo. Bakit? Kasi pag nakita nyo na ipaliwanag na matindi, pwede nang hindi ituloy yung iba. Correct. Ganyan yung ginawa. Ganyan yung ginawa nila kay Corona. Corona. Hindi kay Corona. Kasi yung kay Erap hindi natuloy. Yung envelope People power to eh. Yung kay Corona kasi, Sandali, partner Bads. Ibig mo ba sabihin, by arrangement ito? by arrangement, Pag tinalakay ito sa Senado, Correct. kung sakasakali makarating sa Senado, Correct. uunahin muna itong number 1. isa-isa lang yan. Hindi Oo. po pwedeng sabay-sabayan. Pag hindi ito natapos na number 1, hindi tutuloy sa number 2. Hindi. Pagka na-present na lahat ng ebidensya, tsaka siya pupunta na number 2 naman. Okay. Sige, partner Bads. Tatapusin muna. Okay, Ito, batay sa experience natin nakadalawang tayo eh. Nasaksihan ko kasi yan dahil matagal na akong Medyo may gigil. Oo. Gigil lang. Ibig sabihin, sa number 1 nila kay BP Sara, tsaka number 1 dito, kay BP Sara, ini-impeach na nila dahil iniisip pa lang. Ito, ini-impeach mo dahil nagawa. Yun. At ito po ay hindi may tatanggi ni BBM dahil after, wala pa yata 1 oras, nag-announce na siya. Nag-press-con. Nag-press-con siya. Na parang pinagmamalaki niya na nadala nila sa Correct. ICC. Correct. Tama. Partner, kaya ako sa number 1 pa lang, Yari yung na. gawa-gawa lang yun eh. Oo. Gawa-gawa lang yun. Eto number 1 ito mabigat. Oo, ayun, no? Totoo. Partner, number 1 lang din Dudugtungan ko na si partner Bads. Pasalamatan lang natin nagkulay. Si Emelda Sed. Oo, maraming salamat po, madam. Okay. Dugtungan ko yung number 1. Tama nga. Kaya naman tayo napunta sa number 2 kagad. Yung kumpare mo, sisihin mo. Hindi, nakiusap naman. Nakiusap naman. Trip niya yun eh. Joke lang din naman. Gigil na gigil kasi. Doon siya eh. Oo. Okay, napangiwi kasi ang kumpare mo doon sa number 2 eh. Malapit na magkamukha sila. Akala ko ba si Cap? Ano yan, kamukha yan ni Kong Miao. Isang Kong Miao nga yung partner. Sama yan. Alright, ito. Yung number 1, talaga totoo. Napakaganda ng insight na ipinakita dito ni partner Bads. Ito pala, dito pa lang kahon na sila rito. At napakahalaga. Bakit? Kasi may kinaugnayan po ito sa international. Partner Bimar, kahon na kahon. Parang St. Peter lang yan. Mayroon ako nakita yung minimik apan. Ito, tuloy natin mga kapatid. Sobra naman kayo kay French Castro. Oy, si convicted ba yan? na naman. Naalala mo agad, pre? Ay, may mga ugnayan pa. St. Peter, Franz Castro. Kalapot, ano? Talaga mga henyo eh. Napag-ugnay. Galing. May recall ba kaagad? Halimbawa, banatan. Kahit na anong banatan. Father Flavi. Ayan! Yan ay Magsay awardee. Magsaysay award. Partner, kanta natin si Maring Franz. Ano? Nagkanta. Oh. Hindi kita kalimutan. Hindi kita pababayaan. May background yun na umiiyak, partner. Napakabuti po niyang tao. Hindi kita Malimutan.
Hoy! Iba yun. Joke lang po yun ha, huwag niyong seryosohin. Nagkaka-joke-joke lang kami rito. Wala po yun. Ayan, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan sa number 1 nating grounds of impeachment kay Marcos Jr. Una, bakit natin sinabing napakahalaga nito, bukod dun sa sinasabi ni Partner Buds, dahil nga sa ito po ay involved dito yung international court, international policy ng mga presidente. At ang ating saligang batas, mga kapartner. Kasi kung atin matatandaan, naglabas na po ng panibagong memo or ano bang tawag doon, partner? Yung Supreme Court na ipinagpapaliwanag ang mga respondent natin tungkol dito kay Tatay Digong. 'Di ba? Nagbigay ng 30 days para dito sa mga Sumagot ba yun? na sumagot itong mga respondent na sa pamumuno nga ni Marcos Jr. At ang DOJ at yung kanyang mga kasama noon, that time si Secretary Remulla, na ipagpaliwanag nila rito within 30 days. Ngayon, wala po tayong na anong sagot, mga kapartner, kundi ang atin lang update dito nagpasok sila, partner, ng OSG. Ayun. Na napag-alaman natin, ang OSG pala ay siya na ang mananagot sa lahat ng maaaring kaso ng government. Di ba? So siya ang mag-aabogado. Now siguro, pagpalagay na lang natin, hindi naman tayo abogado, yun na ngayon ang nangyari. Okay? So ito ang maliwanag dito. Doon pa lang sa international court, itong ICC, mayroon na silang tinatawag, mga kapartner, na Rome Statute. Na doon sa Rome Statute na yon, nandoon yung rules na bago ka kumuha, magdala, bumitbit, or magkaroon ng custody, ang ICC, ay padaanin mo yan sa local judicial authority. Local court. Local court. Hindi man dumaan. Yun ang kanilang malaking problema Saan dito. dumaan, partner? Ayun. Wala nga, hindi nga dumaan. Dumaan sa sa NAIA, Sa Villamor Herpes. Ayan. Morso. Maliwanag ito, mga kapartner, na involved dito yung international policy, international court, at saka policy ng presidente, foreign policy, and then ang ating konstitusyon. Naku po. Kaya napakahalaga nitong number 1. Kaya dito pa lang sa number 1 na ito, matindi na po Mabigat na. matindi na po ang sabit dito ni Marcos Jr. Dahil natitiyak ko, partner, pag ito talaga makarating dito sa Senado ito, baka sa number 1 pa lang, tapos na si Marcos dahil wala po silang maipipresent na local judicial authority, which is, yun naman talaga ang criteria. Walang parang partner, walang desisyon ng local court na pwedeng gagamitin ng kampo, dipinsa ni Pangulong Bongbong Marcos na sasabihin, sumunod kami sa International Criminal Court At law. partner dito hindi makakapaghugas ng kamay. Kasi as a commander-in-chief, ginawa ng kanyang mga tauhan ito na hindi niya pinigilan. Oy, mali itong ginawa ninyo. At hingil nga dito sa pagka-kidnapping, lumalabas kasi dito na ito hong si Pangulong Bongbong Marcos ay responsable na sa lahat ho ng mga ginawa ng kanyang mga tauhan. Kasi naging sinusunuran siya. Correct. Kasi partner, ang bigat nito partner, tingnan mo, respondent ordered. So Ordered, tinutukoy siya talaga, nag-ordered partner. Inutos. Inutos. Ordered and enabled the kidnapping Naku po. and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Samantala, So, ibig sabihin, siya nag-utos, siya nagpa-kidnap kay former President Duterte. Isinuko. At partner, dagdag lang ako tandaan natin na may binanggit pa nung nakaraan dito. Nagkaroon pa sila ng group effort. Di ba? Ibig sabihin, alam ng Pangulo ang buong detalye at pangyayari. Oh. So, Bago pa man mangyari. yes. Alam niya. Planado talaga. Partner, yung Senate hearing ni Senator Amy No. patungkol dito, mukhang magagamit dito Malamang. sa number 1 na impeachment, articles of impeachment. Pero partner, ang inaasahan lang kasi ng mga taga-depensa po ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi nabasa ko to sabi ni Congressman Puno at saka ni si Acidre? Si Acid. Acidre. Si Acid lang. Si Acid Yung acid. yung Acid. Acidic. Alam na namin yan kung ano yan, sawa na kami sa impeachment. Ang alam namin yan
yung tungkol lang naman yan sa diyan sa program diyan. Ang alam nila yun lang. Akala nila yun yung ground. Yun lang. Oo. Yun lang. Hindi nila alam may 5 na pwede. Alam mo, isa man dito ang lumusot. Tanggal si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, ang bibigat Ang bibigat ng sa number 1. Pag sinasabi mo sa number 1, ano po yung ebidensya mo? Meron ng evidence, nakikita ng buong mundo kung anong ginagawa kay former President Duterte. Aha. At nagkaroon din ng Senate hearing patungkol dito. Kumbaga, dito na ang husga sa impeachment. Tapos nagpa-press con pa sila. Correct. Pinagmalaki nilang, ayan na, Partner. nadala na ang dating Pangulo sa Dahig. ICC. ICC. Mm-mm. At saka sabi pa So- ng DILG partner, Dindal. Dandil pala. Oo. Doon na, pa lang cancel na. sa, partner, doon pa lang sa pagpapress ko nila na ipinagmalaki nila na nadala sa dahig, maliwanag sila talagang ang At nagpagawa. saka partner, dagdag ko pa, tatandaan natin yung Solgen at that time. Ayan. Si Oo. Minardo Guevara. Oo, may Ang nado- paniniwala niya talaga, walang jurisdiction yung ICC sa Kita atin. niya na, oo. Talagang Eh, di totoo naman eh. talagang siya yung consistent. Si Boying kasi nung una walang jurisdiction eh. Oo. Sinasabi ni Boying nung una walang jurisdiction ng ICC. Kulang lang sa mali. Bigla na lang bumaliktad si Boying na parang iba na yung tono niya nung naging DOJ na siya. Ay nung bati pa yung may uniteam pa, Oo. walang jurisdiction. Tapos Sabi ni nung- Boying, nung wala nang uniteam, Ayun na. biglang Nag-iba. sa kanya kasi nagbumula kay Boying Hindi kami makikipagtulungan sa ICC. In any ways. Pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Kay Boying yun. Lahat yan, ideya ni Boying. Yan yung problema dyan. Pero ang pinakamalaki po dyan, isa sa pinakamatalinong, ang abogado po kasi Solgen. Ang abogado ng gobyerno Solgen. Yes, oo. Anong sinabi ng Solgen? Ayoko ipagtanggol yung gobyerno dyan sa ICC kasi hindi ako naniniwala na may jurisdiction yung ICC. Yung time na yon. Ay, di napahiya si BBM kaya nagkaroon na reshuffle. Oo. Kunwari, pinag-resign lahat. Yung pa lang, gusto lang tanggalin. Ang Solgen. Sige, para lang. Solgen. yan. Solgen. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-resign kayo. Lahat. Lahat. No, pero ang isa lang na puntarya pala, si Gibara lang. Kasi napahiya sila all this time, pinadala nila si Tatay Digong, mismo yung abogado ng pamahalaan. Ayaw niyang Ayuan. tama. Ayaw niya ipagtanggol kasi nireklamo sila ng pamilya ni Duterte. Ayaw ngayon ng abogado ng Pilipinas na ipagtanggol tong mga nireklamo ng pamilya Duterte. Pero partner, Ibig ito. sabihin, mismo yung abogado mo hindi ayaw kang ipagtanggol dahil naniniwala yung abogado. Kaya pag kinuha si Minardo Guevara, Durog. testigo, yari yan. Kasi Durog sila. ang talino nung mama sa totoo Pero lang. partner ito, dahil 5 ito, isa man dito ang pumasok, talagang impeach siya. Hindi ubra dito yung pa lang Yung paramihan. hindi yung prinsipyo ng mga abogado bagamat hindi ito batas. Ito paborito ni Pater Bimar. Falsis in uno and falsus in omnibus. Hindi siya magagamit dito. Yun na nga yun. Oo. Pag mali ka sa isa, mali ka na sa iba pa. Oo. Kahit tama ka pa riyan. Oo. Ibig sabihin, yun nga yung falsis uno Oo. Magkamali ka lang minsan, tapos ka Tapos na lahat. Pero ito dahil magkakaiba. Pero iba yata yung nun. Pero yun din yung meaning nun na pag ikaw nag-testify ka, may mali kang tumistigo ka ng mali, lahat na sasabihin mo, kahit tama, ipinagpapalagay ng korte na mali yan kasi kaduda-duda ka na. Kaduda-duda, yun. Pero Oo. ito naman, halimbawa, sinabi ng impeachment court, 3 out of 2. Dalawa, anong tawag doon? Convicted. Oo. Yung 3, dismiss. Pasok pa rin. Ano pa rin yun? Tanggal ka pa Impeach rin. ka pa rin. Kasi isa lang dito sa article of impeachment, Ang pwede ka na kailangan. matanggal. Kaya nung ginawa nila kay Corona, pagkatapos ng salin, Hindi na yun yung number 1 nila Biglang sinurrender ngayon. Sabi ng mga prosecutor, hindi na po namin ilalaban yung iba. Okay na kami riyan sa number 1 lang. Correct. Kaya gusto na nilang magbotohan agad. Kaya nanggagalaiti nun si Miriam Defensor Oo. Punta kayo dito, tapos Yun. niloloko nyo lang kami. Ganun. Yun. Ang dami-dami yung reklamo, tapos number 1 pa lang.
Impeach na. Impeach nyo na. Yun. Pero partner, ito. Botohan na agad. Pero Pwede rin kasi yun eh. Partner Buds, tanong lang ito anong masasabi mo dito kina Congressman Puno Asidere na hindi pa nakakaabot sa kanila yung dokumento, binabara na nila itong impeachment. Sabi, sawa na kami sa impeachment at magkaayos lang tayo, wala yan, hindi magsasaksiyan. Although wala pa silang nakikita na kamukha nito, ngayon pala natin na pinag-uusapan to, hindi pa napasa kamay nila to, pero kinokontra na ni Puno, ni Asidire. Ano masasabi nyo mga partner? Partner Badong, may nagbakulay. Pasalamatan mo muna. Patay na tong Partner, sasagutin kita, partner. Yung sinasabi ni Asidre na sawa na kami sa impeachment, para siguro doon sa kay Vice President Inday Sara. Kasi ang taong bayan, sawa na paulit-ulit na inaatake ang mga Duterte at sinampana ng impeachment. Sinabi na nga ho ng Supreme Court, walang kwentang impeachment, may problema sa article of impeachment, ibinalik. Tapos ngayon, magsampa kayo ng impeachment, simpa rin ang inyong pinag-uusapan, simpa rin ang inyong ground. Yan ang nakakasawa. Correct. Pero, bago pero ito, sa panag-iusapan kay Pangulong Bongbong Marcos, ito, nandito yung excitement. Dahil dito natin makikita kung yung mga kongresista ngayon na nakaupo sa 20th Congress, kung ano ang inyong ipinaglalaban. Bayan na may prinsipyo o pira para sa inyo. Pero partner partner Buds, go ahead. Ako, susundan ko lang yung sinasabi ni partner Bisdak. Eto na yung pagkakataon kasi yung mga congressman, alam naman natin wala naman loyalty ang mga yan. Oo. Kung sino yung nakaupo yun. Alam natin lame duck president na. Oo. 'Di ba? Hindi naman nanalo maski yung endorse niyan. Tumitsempo lang sila, humahanap lang sila. Kaya kami babaliktad? Ito ang chance nila. Eto na. Kaya wag nyong sabihin na nasa amin ang numero. Eto na nga yung chance ng mga congressman na bumaliktad eh. Tandaan nyo, etong si congressman, anong pangalan? Asidre. Hindi, yung... Hindi. Nisay. Nisay. Jit Sabi ni Belica, dating congressman yan si Belica, kaya kilala niya eh. Ito ay mga supporter ni BBM na hindi na lang masikmura. Kaya sila na mismo yung nag-file. Hindi to Duterte. Oo. Partner, Partner, Maliwanag. pag sasabi kayo. Thank you very much muna kay Buljak Sniper Team Bantag. Partner Bemar, wait lang ha. Sige. Dahil dyan, narig tayo ng palasyo. Partner. Hala, patay ka, BBM. Yari kayo, pinag-usapan nyo. Ito. At dahil dyan, may pahayag po ang palasyo. Ito Ayun, po sumagot na. Sumagot na po ang palasyo. Agad-agad, sumagot na po. At naglabas po ng pahayag ang palasyo. The palace recognized that the filing of complaint is part of the democratic process provided for under our Constitution. We respect and trust this process and trust that Congress as a co-equal branch of government will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. The President fully upholds the Constitution and remain confident in the strength of our democratic institution. While this process take this course, the President will continue to govern, ensuring the public services remain uninterrupted. Yun. Interrupted. Uninterrupted. Maliit na, palakihin ko, pwede palang palakihin eh. Ang liit na letra eh. Hindi, aliliit na letra eh. Oo, yun. Ngayon yan na natuklasan na pwede palang palakihin na Oo, ito yun. And the work of government, ayun. Stay focused on the improving of the lives of our people. Our institutions are strong. Our processes are clear. And administrations remain committed to stability, accountability, and the betterment of every Filipino. Ayan. Tama yan. Kaya kailangan Sumagot ma-impeach agad, na. Tatandaan nyo yan. Partner Partner, tandaan nyo yan, yung sagot nila na yan ha. Ano? Sa kanila na mismo nang galing ha. Tandaan natin yan, baka mamaya pagdating ng araw, pinag-uusapan na itong mga grounds for impeachment sa ating Pangulo. Baka umiyak. Baka biglang mag-iba yung kanilang statement ha. Tandaan nyo yan, tatago nyo yan, magagamit natin Okay. yan. Partner ako, no? Sa tingin ko, itong mga kongresista, nasawang-sawa na sila sa impeachment. Maliwanag yun doon kay Vice President Inday Sara Duterte.
At doon naman sa sinasabi na ito ay kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. ito nag-file, ito na yung sinyalis na magbabaliktaran na rin yung iba dyan. Kasama na yan si Asidre. Kasi pupurma na po yan Correct. pagdating po ng 2028 eleksyon. Tandaan po natin, itong 2026, ito na po yung purmahan. Kasi yung 2027, wala na pong usapan ng kung ano Preparasyon dyan. na yun Yun na po yung eleksyon na po yun, Oo. Partner 2027. Bimar, mukhang kukontrahin kita doon. Malabo si Asidre, babaliktad. Tingog party list yan. Ayan, sige. Malabo yan, partner. Si Asidre. Oo. Oo. Hindi, bibigyan ko yan ng bibigyan ko yan ng respeto ko yung ano muna, hindi siya babaliktad. Pero sa akin, Patay kung patay yan, bibim yan. alam nyo mga kapartner, Martin yan, Martin. yun, Martin. yun nga yung ano ko, yun nga yung point ko. Kasi itong mga ito, tandaan po natin, pati itong si Congressman Nisay na ito, part po ito ng 19th Congress. At yung 19th Congress, Mukhang nagets ko na yung sagot mo. Ituloy mo lang. yan. Yun, doon ako papunta. Yung 19th Congress, hawak yan ni Martin Romualdez. Wala na pong makakapag-ano dyan, di ba? So, ibig sabihin, part ito si Congressman, pati ito si Asidre. Lahat ng mga ito. So, meaning to say, malamang sa alamang, magsusuporta ito dito. Ito yung ano ko lang hula ko lang ito, analogy ko lang. Bakit, partner? Kasi kung makikita natin ngayon, yung ICI na itinatag ni Marcos Jr., di ba, alam naman po natin, para kay Marcos yun. Oo. Anong ginawa ng ICI? Nirerekomendang kasuhan si Martin Romualdez na tila bagang nilalaglag na. Siyempre, si Pinsan, papayag ba ako? May mga alipuris ako dyan sa Kongreso. Kasama na ito, sila Asidre. Malamang sa malamang, para magkaroon naman ng konting elaboration, ay sandali, BBM, magkuidaw ka, ilalaglag mo yung aming padrino, ang aming Panginoon na si Martin Romualdez. Di ba? Kung matatanda natin dati, kunting Dagdaga na. kunting kibot lang natin kay Martin, patawag agad si Martin, punta kagad yung mga yung mga kongresista. kongresista, di ba? Pero ngayon, Ngayon, laglagan system nang nangyayari, Laglagan di ba? na. Yan ang So ito na ngayon ang punto. Oo. Alam nyo ang pinakamahalaga dito sa nakikita ko, partner, kung bakit kailangan nila sumuporta? Ito yun. Ano yan? Kasi si Tatay Digong, dating Pangulo, against sa kanyang kalooban, isinurinder siya. Alam nyo, pag sumurinder ka, individual yan. Sarili mong kalooban yan. Pero hindi mo kalooban ang magsurinder. Anong ibig sabihin nun? Hindi surrender yun. Hindi surrender yun. Pinilit ka na magsurinder. So hindi ikaw ang nagsurinder. Violation yun. Kidnapping yun. Kidnapping yun. ito na nangyayari. Ito nga yung pumapasok doon sa ano. Sandali, patapusin nyo lang ako. Itatapos ko na. May isang oras pa. Hindi. Okay lang. Mahaba pa oras. Sige. Dito ngayon, huwag nyo lang akong interrupt kasi mahalaga ito eh. Mawala. Alam nyo kung bakit? Oo. Nangyari ito sa Pangulong Duterte na dating Pangulo, pwede rin ito mangyari kay Asidre, kay Martin, kahit sino na Filipino citizen, kung ganito ang ipagpapatuloy ng ating bansa at hindi mai-impeach ang Pangulo na ito, na nagsusurrender ng against sa kanyang will, na isang citizen, ordinaryong citizen na lang natin, wag na natin sabihin dating Pangulo, si Tatay Digong. How much more kayo? Tapos may ipagpapatuloy nyo pa? So kung nangyari ito kay Tatay Digong, kahit sino sa atin, pwede mangyari yun. Tandaan ninyo, hindi araw-araw presidente si Marcos Jr. Yo. Partner, lilinawin natin yung sinabi. Oy, maraming salamat ulit sa mga nagpakulay. Okay. Si Boljak Sniper Team Bantag. Ito, lilinawin lang natin yung sinabi mo ni partner BMR. Kasi sa politika, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Ang interest ho niyan sa posisyon. Kung saan ho, tandaan natin yung ito mga binabanggit natin, for example, Terry Don, Asidre, si Martin Romualdez, Remulla, dati yan, nasa alyado yan ng Duterte. Pero nung mawala na ang Duterte at bago na ang kakapitan nila, Bongbong Marcos na, Tumalo na. nandun na sila. Kaya kung, ito, kumbaga mga kabayan, palaos na, talagang laos na, paalis na hutong si Pangulong Bongbong Marcos, papasok na ho ang Duterte na naman. Kaya iyan, para hindi mawala ho sa sirkulo ng politika, siyempre,
mag-iisip na ho yan. Tama yung sabi mo, partner BMR, ha? Oo. Parang may point din yung sinasabi ni partner VMR na posible si Isidre tingog party list ay susuporta na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Bibigyan natin ng benefit of the doubt kasi Yan, nga okay. sa Kongreso din kasi ngayon may na-issue din yung may faction diyan faction ni Romualdez at faction ni Marcos. Nag-aaway sila. Ako po, ayan. Di ba yung faction ngayon ni Marcos ay sila ni May idea ka ano pinag-aawayan nila? kapangyarihan pa rin partner Oh, ang okay. pinag-aawayan nila. Toby Chanko. Toby Chanko yung faction ni Marcos. Yan talaga legit na Marcos yan, Toby Chanko. Magkamag-anak yun. Oo. Oh. Itong Romualdez naman, ang kampo nito, sila ni Isidre. Yung kampo na, yung Sama ko Young Guns. Young Guns. Young Guns. Partner, sa mga kapatid yan, sila kulot. Yan, Kay Romualdez. Kay Romualdez yung mga kaliwang grupo. Mga Young Guns, ayan, kay Romualdez. At yung makakaliwa nga rin, meron din nga rin silang sinampang impeachment against sa Marcos. Kasi dalawang impeachment ngayon, Posible partner. kaya yung mga nagsampa ng kaso na yan kay Pangulong Marcos, partner, na sinasabi mong mga paksyon ni Romualdez, Aha. utos kaya ni Romualdez siya? Posible kaya? Posible partner. Oh. Kasi nga, pag tiningnan natin yung track record nila sa mga kaliwang grupo, ang ugnayan ni Martin Romualdez at mga kaliwang grupo talagang mabigat matindi. Kasi meron pa nga ho silang special meeting with TD Casino. Correct. At saka sino ba si Babalo? Sino yun? Si Reyes. Reyes, yan. Renato Reyes. Oh. Si Babala. Ay, Babala. si Yan Babala. yun, si... Renato Reyes nga. Renato. Si Babala, na asawa ni? Babalo. Oo. At ipinagmalaki yan ni Franz Castro. Aha. Habang namimigay sila ng akap, kasama nila si Martin Romualdez. Partner, ito na nga sinasabi ko. May ang isa po sa mga veteranong mga mamahayag ay nagbigay po ng opinion niya dito. Sino? Si Kuya Jason sa. Ano sabi? Ang sabi niya, partner, ang nagpapa-impeach kay BBM, abogado ng First Lady. Di kayo na nga ang wise and right. Medyo lolo yung huling sabay tawa. Ayon ho kay nakapost kay Sir Jason sa at alam natin isa ho sa hinahangaan natin at batikan hong mamahayag. Parang pinapalabas dito, bakit hindi kayo mag-iisip? Yung nagsampa ng impeachment ay abogado po ni First Lady. Kaya nga sabi niya, di kayo na ang wise. Ano nga sabi niyo ba? Ayon kay Manong Jason Sayan. Oo, galing sa kanya. Tama yun. Ganun naman talaga yung mga tandaan nyo nung si Tatay Digong kakampi niya yan lahat. In fact, si Dong Gonzales, Vice President pa yan ng PDP. Di ba? Kaya wala talagang sa politika, lalo na yung mga congressman. Kaya hindi ako magtataka na yung kakampi mo ngayon, lalo na kung congressman, magiging kalaban mo yan. Kasi Bukas. sa kanila survival Correct. Yung hindi sila sanay na kalaban Di, ito. Antindi kasi dyan sa Congress, pag kalaban ka, gigipiting ka, papatanggal ka, Sa budget. isususpended. Oo, iipitin. Wala kang budget talaga. Alam nyo mga partner, hindi kasi imposible na mangyari yan. Bakit kanyo? Ang sistema kasi ng ating government tawag dito yung nasa presidente lang lahat ang kapangyarihan. Correct. So hawak na hawak sa liig itong mga kongresista nitong nagiging presidente. Pansin ninyo, sa buong history ng ating bansa, ang Congress talagang lagi yan nakadikit sa president. Tama. Yun po yun. Okay mga partner, ito at grabe. May komento pa ba kayo dito? Dahil dadako tayo. Partner, Meron pa? tatapusin natin. isang sentence lang, isang sige. sentence. Para sa tatlo natitira. Mabigat din po itong yung hindi niya binito. No, yung kasi nagdeklara po nagdeklara ng unconstitutional yung paglilipat ng budget ng PhilHealth. diba? Yung 89 yan. Ang bigat po nun kasi Supreme Court na yung nagsabi na ang constitutional yan. At nakapirma si BBM dyan. Hindi po yung under kasi ng GAA 2025. Doon po nakalagay na pwedeng kunin yung mga pera. Dyan po yung basehan niya, yung GAA 2025. Pinirmahan niya ni BBM, ibig sabihin, inalaw niya.
tapos biglang dineklara ng Supreme Court na illegal, matindi talagang matindi talagang basehan yun na ebidensya yun. kumontra ang Supreme Court eh. Ha? Yun na nga, Kumontra. pinababalik yung pera. Oo. Ang tanong, binalik na ba? Hindi lang siya sa kumontra, partner. Sinabi niya illegal. Illegal. Nga, kaya nga Kung yung ibig illegal sabihin. yun at nakapirma ka ron sa illegal na yun, Eh, di yari ibig yung sabihin, pwede ka talagang Managot. Correct. pwede ka talagang subject for impeachment yan. Correct. Kasi, Yung pumirma. Oo. siya Yun nga. Okay. Sinong pumirma? Si Marcos. Oh, yun. Akala ko si Piel. Siya kasi huli, di ba? Oo. Ang tinding ebidensya. Oo, nun. malakas Ito pa yan. isa. Oo. Yung sinasabi ni Ko na nag-kickback siya. Ayan, oo. O, di ba? Isa pa Kukunin yan. lang na testigo si Ko o kung sino pa man. At ikatlo, yung ICI. Yan. Kasi sinabi rito, kaya tinayo yung ICI para i-shield yung mga kalyado niyang korap. Yun. Ang patunay po dyan, tatanggalin na nila yung ICI, pero wala naman napakulong talaga. Correct. Oh, Partner. correct. At saka partner, malaki ang pondo dyan sa ICI partner. Oh, bilyon ha. Oo, million. 40 million yata yung paunang Grabe na. budget dyan, partner. Tapos walang nangyayari. Yun. At partner, dudugtong lang ako dito, partner, dito sa flood control. Ayan, sige. Talagang ito yung isa sa pinakamabigat din kasi hanggang ngayon, ang hinahanap natin 1.4 to 1.5 trillion pesos na napunta lamang sa flood control ghost projects, partner. So dito pa lang ho, talagang makikita mo na seryoso yung nagsasampa ng impeachment labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung kanyang mga articles of impeachment ay sigun doon sa mga nangyayari talagang totoo sa ating bayan. Correct. Kasi pwedeng sasabihin mo ay gawa-gawa lang yan kung hindi pinag-uusapan. Lahat ng mga articles of impeachment na pag-uusapan Kumbaga, merong mga nag-justify, may mga testimonya, Senate Blue Ribbon Committee hearing, at hanggang ngayon ongoing pa rin. So, madali po makapag-relate ang taong bayan sa articles of impeachment kumpara naman doon sa articles of impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Yan, partner, ako, dudugtong ako dito sa number 3, itong respondent to failed B2 program appropriations, no? Dito nga nakapaloob yung 2025, dito particular sa 2025 GAA, question na ito na una na ni Congressman Ungab at saka ni Atty. Vic Rodriguez. Yan na yung itinakbo na nila sa... Tatay Digong ang una niyan. Oo. Ungab. Tatay Yes, Digong oh. yan. Doon sa Tatay Dig Mika. sa ano sa... Mika sa masa, para sa masa. Hindi, sa Davao. Sila ni Ungab. Sila ni Ungab. Oo. Yon, tapos yun na nga ito, 'di ba? So, ang mahalaga dito mga kapartner, from there na 2025 GAA na question nga yan sa Supreme Court, nagdesisyon ang Supreme Court na silip yung isa. Na itong kasi mga kapartner, tandaan po natin, itong 2025 GAA, bago pa itong 2026 ngayon na mayroon na rin nag-file na unconstitutional itong budget na 2026, na-file na ito noon. Na nagkaroon ito noon ng set ng hearing, kaso nga lang, naurong hanggang sa nawala na lang. Now, bago yan nawala, mayroon naman nag-file na hiwalay. Ito ngang tungkol sa PhilHealth. Dito ako nakatuon partner sa PhilHealth. So sa madalit sabi, ito na ngayon ang pinaka-latest ng PhilHealth. Natuklasan nga at napatunayan, korte mismo, Supreme Court na nagsabi, illegal ang ginawa mo, Ricto at Marcos Jr. Hindi ka dapat nakikialam ng pera ng para sa PhilHealth dahil yung pera ng para sa may sakit, para lang sa may sakit yan. Maliwanag yan. Now, bakit mo pinakailaman ito? Ang tanong, saan na itong pera na ito? Sabi nila, ibabalik namin. Ang problema sa pagbabalik nila mga kapartner, kasi kukunin din nila dito sa 2026 GAA. Nasaan na napunta yung pera na ipinapasauli sa kanila at pinababalik? Yung nawawala. Yung nawawala. Nasa IPL! Naku po! Isipin nyo mga kapartner kung tutuusin, doble nakaw ang ginawa ni Marcos Jr. dito. Kasi nanakaw na nila, nakuha na nila yung pera na 60 billion ng PhilHealth. Pinagbayad pa yung ninakawan. Pa tayo. Yung ninakawan. Yung ninakawan, pinagbayad pa. Grabe, as in, grabe. So, mayroon na nakafile ngayon, dito, bukod na tawag dito yung complaint kay Ricto, sinampahan na ng plunder si Ricto dito ng ibang mga abogado, di ba? Patungkol dito sa file nito. At sana isa pa sa isama sa file dito, wag nilang kukunin doon sa GAA 2026
Kasi another pagnanakaw na naman yun. Dapat ibalik ninyo yung pera na yun. Wala na yun. Saan nyo dinala yun? Yun dapat tayo mag-focus, mga Kaya partner. partner, totoo talaga yung sinasabi ni former President Duterte kay Pastor Kibuloy. Oo. Sabi niya, kunyari, ikaw si Pastor Kibuloy. Oh, sige, sige. Ako si Tatay Digong. Oh. Alam mo ba, Pastor? Ano yun? Kapag magnanakaw ka, magnanakaw ka talaga. Nasa dugo mo yan. Yan. Pero ang kaharap ko si KPL, nasa mukha mo yan. At least mukha ka lang. Mukha ka lang magnanakaw. Pero mabuti mong Magkaksa naman sa dugo. Ikaw naman Kaya nyo lang yun, mukha lang. Mga partner. Magnanakaw talaga ako, partner. Ay ba nga lang ninanakaw mo? Puso. Speaking of puso, ha? Kayo, ha? Etong kapartner natin dito. Puso yan. Yung mga ninanakaw niya. Oh, nguso.